Bansang Japan mga kapatid, no? Naghahanda na sa gera. Pag-usapan natin to mga tol. Samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Ayon sa balita mga kapatid, mula rito sa Net25, naghahanda na ang Japan sa posibleng paglala ng tensyon sa rehiyon habang tumitindi ang mga sigalot sa pandaigdigang seguridad. Kaya, ayon dito sa title mga tol, Japan naghahanda na sa posibleng digmaan. Para mas malaman natin ang buong detalye, bigyan natin ng reaction and commentary, panoorin natin tong balita. Bunsod po ng tumitinding pangamba sa umano'y lumala ng sitwasyon ng seguridad sa Northeast Asia. Inihahanda na ng bansang Japan ang halos 1,500 missile shelters nito. Nako, 1,000 mga kapatid at 100 missile shelters. Ibig sabihin mga kapatid, yung parang bunker, o hindi naman bunker yung pwedeng pagtaguan siguro ng mga tao kung sakasakaling umulan ng missile sa kanila. Ibig sabihin, ganun ba ibig sabihin ng missile shelter mga tol? Alamin natin. Ang mga karagdagang pasilidad ay magsisilbing silungan ng mga tao sakaling magkaroon ng digmaan. Tama nga mga kapatid. Dito sa Pilipinas, saan tayo sisilong sa mga kanal? Yun ang problema dito mga tol. Gaano ba kalapit sa atin ng Japan? Malapit-lapit na to mga tol. Malapit-lapit na to. Mamaya pag-uusapan natin. Or bomb attacks. Matatagpuan ang karamihan sa mga shelters, sa subway stations, and underground car parks. Taong 2024, nang simulan ng pamahalaan ang isang pag-aaral para dagdagan ang listahan ng mga lugar kung saan pwede magtago ang mga tao. So ngayon mga kapatid, eto na. Alam naman natin ang sundalo o militar ng Japan ay pinopondohan nila ng malaking halaga. Alam natin yon mga tol. Napakayaman itong bansang Japan at pagdating sa teknolohiya talagang hindi sila pahuhuli. Actually no, ngayon bilang paghahanda mga kapatid, inihahanda nila yung mga pwedeng silungan ng mga tao kung sakasakaling uulan ng missile sa kanila. Kaya nga ito'y tinatawag na mga missile shelter. No? Ngayon iniisip ko, what if kaya ganito rin ang mangyari sa Pilipinas? Kasi ngayon 'di ba? Alam naman natin mga tol, napaka-unstable nitong daigdig natin. 'Di ba? Pagdating sa ekonomiya, napaka-unstable din. Hindi natin alam kung saan biglang may puputok na gera, parang itong nakaraan, 'di ba? Bigla na lang sumalakay ang Amerika sa Venezuela, buti hindi natuloy ang isang gera doon. Tapos eto nagsimula sa Iran. Hanggang ngayon mga kapatid, no? 2 linggo na o 3 linggo na nangyayari itong digmaan dito sa Iran. Tapos nagbanta pa si Trump na balak niyang kunin ang Cuba. Ngayon, dahil nga sa lumalalang tensyon mga tol at tila ba nanggigigil na rin ang North Korea, gusto nilang makisali, pati Japan naghahanda na rin at ngayon hinahanda na nila kung saan sisilong yung mga tao. Iniisip ko ngayon, paano kaya ang paghahanda natin dito sa Pilipinas? Wala tayong mga ganyan mga tol. Ilalim ng bahay mo, Poso Negro na agad, tapos mga kanal. Well, nakakatawa man isipin, pero yun ang realidad kasi. 'Di ba? Meron tayo mga tol o mga basement. Meron tayo mga basement dito sa mga gusali. 'Di ba mga parking area, may mga basement yang mga yan. Pero syempre, halimbawa nandito ka sa isang community, paano ka tatakbo doon agad ng mabilisan? Kung halimbawa nasa bahay ka, 'di ba? Nasa bahay ka lang. Tapos biglang makakarinig ka ng alarm. Baka nga wala pa tayong alarm eh. Baka nga wala pa tayong sirene, 'di ba? Makakarinig tayo ng ganun, saan ka tatakbo? Hindi uubra rito yung mga drill sa mga earthquake, yung tatakpa mo lang ulo mo ng ganun, tatago ka sa ilalim ng mesa. Hindi uubra yun diyan. 'Di ba? O eto sa isang balita mga kapatid mula pa rin dito sa Net25. Pilipinas nasa gitna ng China at US sa Indo-Pacific. Sabing gano'n ni Attorney Levito Baligod. Nasa gitna ng impluwensya ng China at Estados Unidos ang Pilipinas sa usaping geopolitics sa Indo-Pacific region. Pag-usapan natin to mga tol. China at Estados Nanatiling nasa gitna ng China at Estados Unidos ang Pilipinas kung pag-uusapan rin lang ang geopolitics sa Indo-Pacific region. Sa panayam ng RTTV kay Attorney Levi Baligod, sinabi ng abogado na ang Pilipinas ay isang strategic location sa South China Sea kaya patuloy ang pakikipagnegosasyon ng bansa sa China kung pag-uusapan ng ekonomiya at aspetong militar naman sa Estados Unidos. Actually, tama yung ginagawa ng Pilipinas mga tol.
Totoo, tama yung ginagawa ng Pilipinas. Hindi tayo pwedeng bumitaw sa pakikipagnegosasyon sa China. 'Di ba? Kasi mga kapatid, hindi rin natin talaga pwedeng panghawakan 100% etong alay natin. Dahil sila mismo mga tol, medyo unstable din eh. 'Di ba? Yeah, because the Philippines sits in a strategic location. Importante ang bansang Pilipinas sa Amerika dahil nga sa strategic location natin. Hindi yan pwedeng bitawan ng Estados Unidos o kung hindi, talagang parang pinayagan nila mag-expand ang China. Alam naman natin, kaaway din nila ang China. Bagamat nagbabatian sila, bagamat nagkakamayan sila, nag-uusap sila sa telepono, pero parang plastika na lang yun mga tol. In reality, magkalaban talaga sila. Which is part of the first island chain, as they say. But there is a government template where the Philippines should deal with China economically and deal with America militarily to balance both hegemons, so to speak. But that did not work because the US would not want the Philippines to build a stronger relationship, economic relationship with China. And also China would not want the Philippines to have a strong military relationship with the US. Bahala kayo dyan. Basta ang Pilipinas, dapat ang tinitindigan ng Pilipinas, friends to all, enemy to none. Diba? Kailangan maging magaling ang ating Pangulo. Kailangan maging magaling kung sino man ang uupong Pangulo sa Pilipinas. Hindi pwedeng mag-isang side ka lang. Diba? Hindi pwede mag-iside ka lang pero kailangan mo dapat i-balance. Hindi naman porket na kaibigan natin ng China, bigay na lang tayo ng bigay ng gusto nila tapos lahat, katulad halimbawa nung nakaraang presidente, alam natin mga tol, hindi rin siya naging balanse. Tinaboy niya ang Amerika, kinaibigan niya ang China. Dito naman sa presidente natin ngayon, masasabi ba natin ganong tinaboy niya ang China at gusto niyang kaibiganin ng Amerika? Bahala na lang kayo humusga kung ano sa tingin ninyo ang ginagawa ni PBBM mga tol. Pero ito sana sa susunod na presidente natin mga tol. 'Di ba? Wag tayong gumitna sa umpugan ng dalawang malalaking bato na yan mga tol kasi mapipipi lang talaga tayo sa gitna. 'Di ba? Kailangan manatili tayong neutral. Ito para lang sa akin nandoon pa rin tayo, ipaglaban natin yung karapatan ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea pero hindi tayo dapat mga kapatid pumili lang ng isang side, no? Hanggang sa muli mga kapatid, comment ka na lamang sa ibaba. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a